Hindi pa man nakatagal sa kanilang pagdisan ang mga barko ng China na nakabantay sa Scarborough Shoal matapos manalasa ang bagyong Nando na may international name na Ragasa, muli na naman nilisan ng mga ito ang Bao de Masinloc o Panatag Shoal dahil sa paparating na tropical cyclone na bagyong Opong na may international name na Buwalo. Tutumbukin kasi nito ang nasabing bahura kung saan patuloy ang idwaan ng mga barko ng China at ng Pilipinas sa darating na mga oras. Ayon kay Ray Powell ng Gordian Knot Center for National Security Innovation mula alas 4 ng umaga ng September 29, 6 sa mga barko ng China Coast Guard at ilang mga bangka mula sa kanilang mga militia vessels ay gumalaw papunta sa hilagang direksyon, papunta sa Hainan Island, at isa na lamang sa malaking barko nito, ang may bow number 5901 ang nanartili malapit sa bahura, at isa rin sa mga barko ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa ang makikita sa layong 1.5 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Noong Martes lamang, sinabi ni Armed Forces Chief General Romeo Browner na wala silang nakikitang mga pagkilos sa area ng Scarborough Shoal na palatandaan na nagsisimula ng gumawa ng istruktura ang China para sa kanilang Nature Reserve Command. Matatandaang sinabi ng Konseho ng Estado ng China na planong lumika ng 3,523 hectares na zona na nakatuon sa konserbasyon ng coral reefs ecosystem ng Scarborough Shoal ayon sa isang anunsyo noong nakarang linggo. Ang mga planong inilabas mula sa gobyerno ng China ay sumasaklaw sa hilagang bahagi na tampok na pandagat na higit pang dinidecline ng mga seksyon na may nagtatalo ng mga shoal sa mga pangunahing lugar, experimental at pangunahing protection ito. Bilang tugon, ang kagawaran ng ugnayang panabas ng Pilipinas ay naglabas ng isang diplomatikong protesta na nangangaktuwiran na ang Scarborough Shoal ay isang matagal na at malagang bahagi ng Pilipinas kung saan mayroon itong soberanya at jurisdiksyon. Ang pag-unlad ay ang pinakabago sa matagal ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal, kilala sa Maynila bilang Bao de Masinloc at sa Beijing bilang Huangyandao. Ang shoal ay isa sa pinakamainit na pinagtatalunan na tampok na pandagat ng South China Sea sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at ng China. Habang tinitingnan ng Pilipinas ang shoal na matatagpuan 120 miles mula sa pinakamalaking isla ng bansa sa ilalim ng eksklusibong sunang pang-ekonomiya nito, inaangkin din ng China ang tampok na maritime bilang soberanong pambansang teritoryo. Samantala, noong September 3, nagsagawa ang People's Liberation Army ng isang engranding parada sa Beijing na nagpapakita ng mga ballistic at cruise missiles, nuclear triad component, unmanned platform na may mga countermeasures at conventional system mula sa lahat ng serbisyo nito. Ang kaganapan ay minarkahan ng ika-18th anniversary ng War of Resistance against Japanese aggression ng China na binibigyang kahulugan ng Beijing bilang culminating sa pagsuko ng Japan sa Allied Powers noong taong 1945. Ang mga naturang parada ay matagal nang nagpatibay sa otoridad ng Partido Komunista sa militar habang nagbibigay ng sinyales ng kakayahan sa ibang bansa na nagsisilbi sa parehong deterrence na industrial na interest at pagtatanggol. Ang mga nauna kay Pangulong Xi Jinping ay gumamit ng ganyang mga salamin ng matipid. Sa ilalim ng 13 years na pamumuno ni Xi, pinamunuan niyang 4 na parada. Bawat isa ay binibigyan diin ang mabilis na modernisasyon ng China at ang utos ng partido sa militar. Ang mga regular na pagpapakita ito ay nagmumungkahi ng layunin ng pamumuno na gawing kapital sa politika ang pag-unlad ng militar. Gayunpaman, ang ritmo ay nagtataas din ng mga katanungan kung ang mga scripted na palabas ng kapangyarihang militar na ito ay nagpapakita ng pagtataga at pagtaas ng kumpiyansa o isang pangangailangan para sa paulit-ulit na pagpatibay ng kontrol ng sibilyan ng China. Pero inalmahan ng ilang mga military expert sa buong mundo ang ibinalita ng China sa kanilang state-owned control media na The Global Times hinggil sa ilang mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army na inaresto kumakailan lamang dahil sa pagbabahagi nito ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga military weapons ng China na ipinakita sa nasabing military parade sa Beijing. Sabi ng mga ito na hindi pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kakayahan ng mga nasabing military weapons ang sanhi ng pagkaka-aresto sa ilang mga matataas na military official ng China. Ito ay dahil sa re-expose na ito na peke nga at halos mga replika lang ito na walang kaakibat na mga hardware sa loob nito. At sa katunayan, wala din daw may ipakitang ebidensya ang China na gumagawa na ito ng mass production ng mga nasabing unmanned drones at missiles. Ito'y upang takutin lamang ang mga bansang may katunggalian sa China, partikular na ang bansang Taiwan, Pilipinas, Amerika, Japan, Vietnam, India at maging ang mga kapitbahay nito sa Timog Silangang Asya
tulad na lamang ng Indonesia, Malaysia, Singapore, ang Australia at kasama na ang New Zealand.